Disclaimer, ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat at paniniwala tungkol sa mga aswang. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang at walang intensyong manira o magbigay ng maling impormasyon. Layunin lamang nito ang maghatid ng aliw, aral, at kasaysayang bahagi ng kulturang Pilipino. Paalala, hindi dapat paniwalaan bilang tunay na balita o dokumentaryo ang mga pangyayaring ilalahad. Sa gitna ng isang malayong pulo sa Visayas, may isang bayang tila nakalimutan na ng panahon, ang baryo ng San Roque. Napapalibutan ito ng malalawak na palayan, makakapal na kabubatan, at ilog na kumikinang tuwing tinatamaan ng sinag ng buwan. Sa unang tingin, para itong isang perpektong paraiso, walang polusyon, walang trapiko, at ilang tao lang ang nakatira. Ngunit sa likod ng katahimikan, may matagal nang bumabalot na takot sa mga mamamayan nito, ang alamat ng aswang. Noon pa man, ipinapasa na ng matatanda sa mga kabataan ang babala tungkol sa nilalang na ito, isang nilalang na kayang mag-anyong tao sa umaga, ngunit sa gabi nagiging halimaw na kumakain ng laman at dugo ng tao. Ayon sa mga kwento, nakikita raw ito sa kakahuyan, may mapupungay ngunit malamig na mata, at may amoy na kakaiba, isang amoy na hindi malilimutan kapag nasinghot mo na. Sa baryo ng San Roque, nakatira ang isang binatang nagngangalang Elias. 21 taong gulang, maginoo, at kilala sa kanyang kabaitan. Siya'y lumaki na walang magulang, iniwan siya ng kanyang ama noong sanggol pa lamang siya, at namatay naman ang kanyang ina dahil sa matinding karamdaman. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola na si Lola Rosa, isang matandang albularyo na kilala sa buong baryo. Mula pagkabata, palagi nang sinasabi ni Lola Rosa kay Elias, huwag kang masyadong gagala sa gabi, lalo na sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Dahil sa dilim, hindi mo alam kung sino ang tao at sino ang halimaw. Ngunit si Elias, bagamat magalang at masunurin, ay likas na mausisa. Mahilig siyang mag-ikot sa baryo, magpunta sa ilog para mangisda, at minsan ay pumapasok pa sa gilid ng kabubatan para mag-ipon ng kahoy panggatong. Para sa kanya, alamat lang ang aswang, isang kwento para takutin ang mga bata. Isang gabi ng Nobyembre, tahimik ang buong baryo. Malamig ang simoy ng hangin at maliwanag ang buwan sa kalangitan. Nakaupo si Elias sa harap ng kanilang bahay, pinapanood ang mga alitaptap na tila nagsasayaw sa dilim. Mula sa di kalayuan, narinig niya ang mga usapan ng ilang kalalakihan sa tindahan ni Mang Isko, may nawawala na namang baka kagabi. Baka dinukot ng aswang yan. Naku, kailangan na nating magbantay. Hindi pwedeng magpatuloy ito, naramdaman ni Elias ang bigat ng tono sa boses ng mga matatanda. Hindi ito basta kwentong walang basehan, may takot sa kanilang mga mata. Ngunit hindi pa rin siya lubos na naniniwala. Para sa kanya, baka may magnanakaw lang ng hayop at ginagamit ang alamat ng aswang para takpan ang totoo. Kinagabihan, habang nag-igib ng tubig sa poso, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa gubat, isang mahinang hikbi. Akala niya'y hayop lang iyon na sugatan, ngunit nang tumingin siya sa direksyon ng tunog, may aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang kanyang kuryosidad ang nag-udyok sa kanya para lapitan ito. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng paligid. Ang mga kuliglig ay tumahimik, at tanging tunog na lang ng kanyang sariling paghinga ang maririnig. Pagdating niya sa isang maliit na clearing, doon niya nakita isang babae, nakaupo sa lupa, duguan ang laylayan ng damit at nanginginig sa ginaw. Maganda ang dalaga, mahaba ang buhok na tila kumikislap sa ilalim ng buwan, maputlang balat, at mga matang tila puno ng lungkot. Sa kabila ng takot, nilapitan siya ni Elias. Miss, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Tumingin sa kanya ang babae, ngunit hindi sumagot. Sa halip, unti-unti itong tumayo at muntik nang matumba. Agad siyang inalalayan ni Elias at dinala pa uwi sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung sino ang dalaga, o bakit ito sugatan sa gitna ng kabubatan, pero isa lang ang malinaw sa kanya, hindi niya kayang iwanan ito doon. Pagdating sa bahay, ginamot ni Elias ang mga sugat ng dalaga gamit ang mga halamang gamot na iniwan ni Lola Rosa bago ito pumunta sa kabilang baryo. Tahimik lang ang babae, at paminsan-minsan ay sinusulyapan si Elias na para bang may gusto itong sabihin pero pinipigilan ang sarili. Sa gabing iyon, hindi pa alam ni Elias na ang dalagang tinulungan niya ay siya ring magbabago ng kanyang kapalaran at maninira sa katahimikan ng San Roque. Makalipas ang 2 araw mula nang matagpuan ni Elias ang dalagang tinulungan niya, unti-unting nagbalik ang katahimikan sa kanilang bahay.
Sa kabila ng pag-aalala, natutuwa si Elias na may kasama siya ngayon, isang taong tila nangangailangan din ng kaibigan. Ayon sa dalaga, ang pangalan niya ay Luna. Hindi nito sinabi kung saan siya galing o bakit siya nasa kabubatan, basta ang sabi lang niya ay may tinatakasan siya. Habang nagpapahinga si Luna sa maliit na silid, lumabas si Elias upang bumili ng kaunting bigas at tuyo sa tindahan ni Mang Isko. Ngunit bago pa siya makarating doon, sinalubong siya ng bulong-bulungan ng mga tao. May nawala na namang bata kagabi, 7 taong gulang lang, anak ni Aling Marta. Nakita raw may aninong lumilipad sa itaas ng bubong bago mawala ang bata. Napahinto si Elias. Hindi na ito usapin ng nawawalang mga hayop ngayon, isang bata na ang hindi na nakauwi. Kita niya ang takot at pangamba sa mukha ng mga taga-baryo. Ang iba ay nagsasara na ng mga bintana kahit maliwanag pa ang araw. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang nakasilip si Luna sa bintana, parang may hinahanap sa labas. May problema ba? Tanong ni Elias. Wala, gusto ko lang makita ang buwan, mahinang sagot ni Luna. Kakaiba ang tono nito, malambing ngunit may halong lungkot. Pinili ni Elias na hindi na magtanong pa, pero hindi niya maiwasang mapansin na tuwing gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan, tila mas buhay at masigla si Luna. Kinabukasan, nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan ng baryo. Pinuno ang lumang barangay hall ng mga residente. Nandoon si Elias, kasama si Mang Isko, at ilan pang kalalakihan na gustong tumulong sa pagbabantay sa gabi. Mga kababayan, panimula ng kapitan, hindi na tayo pwedeng manahimik. Hindi ito gawa ng ordinaryong magnanakaw o hayop. Kailangan nating magbantay at mag-ikot tuwing gabi. May mga nagsasabi ring aswang ang gumagalaw sa ating baryo. May mga umiling sa hindi paniniwala, pero mas marami ang tumango at sumang-ayon. Mula pa noon, naging normal na ang may mga lalaking nag-ikot sa bawat kanto tuwing alas 10 ng gabi. Nang gabing iyon, nag-volunteer si Elias na magbantay kasama si Mang Isko at 3 pang kabataan. Hawak nila ang mga sulo at sibat habang nag-ikot sa gilid ng kabubatan. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig. Ngunit bandang hating gabi, may narinig silang kaluskos mula sa taas ng mga puno, parang mabilis na pagaspas ng pakpak. Narinig niyo yon? Tanong ni Mang Isko. Parang malaki yon sagot ng isa. Bago pa sila makapaghanda, may mabilis na aninong dumaan sa itaas. Hindi nila maaninag ang itsura, pero malinaw na hindi yon ibon o paniki. Tumigil lang ito sandali sa malayong bubungan, bago muling lumipad palayo. Pag-uwi ni Elias, agad niyang napansin na gising pa si Luna. Nakaupo ito sa harap ng mesa, walang ilaw, tanging liwanag lang ng buwan ang tumatama sa kanyang mukha. May kakaiba sa kanyang mga mata, parang mas maliwanag kaysa dati, at tila naglalaro sa pagitan ng ginto at pula ang kulay nito. Bakit gising ka pa? Tanong ni Elias habang binubuksan ang lampara. Hindi ako makatulog, masyadong maliwanag ang gabi, tugon ni Luna sabay yuko. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng kakaibang kaba si Elias. Naalala niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa aswang, gising sa gabi, malakas kapag may buwan, at may mga matang nagbabago ng kulay. Ngunit pilit niyang itinaboy ang ideya sa isip. Hindi pwedeng si Luna iyon, siya ang babaeng tinulungan niya. Ilang araw ang lumipas at mas lalong dumami ang kaso ng pagkawala. Hindi na lang bata o hayop, pati matatanda ay may biglang nawawala. Lalong sumidhi ang takot sa baryo at naging mas maigting ang pagbabantay. Ngunit para kay Elias, mas mabigat ang iniisip niya, bakit tuwing may nawawala, napapansin niyang wala si Luna sa loob ng bahay kapag madaling araw. Isang gabi, nagkunwari siyang natutulog, ngunit binuksan niya ng kaunti ang pinto ng kanyang silid. Bandang alas 12, nakita niyang dahan-dahang bumangon si Luna, naglakad papunta sa pintuan, at lumabas ng walang ingay. Hindi nakatiis si Elias, sinundan niya ito. Tahimik siyang naglakad sa dilim, sinusundan ang anino ng dalaga patungo sa gilid ng kabubatan. Sa malayo, nakita niya si Luna na nakatingala sa buwan at sa kanyang pagkagulat, unti-unti itong nagbago, kumunot ang balat, humaba ang mga kuko, at lumiit ang mga mata na naging matulis at mapula. Napalunok si Elias. Hindi na ito alamat lang, nasa harap na niya ang isang nilalang na kinatatakutan ng buong baryo. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na takot. Ang sumunod na mga segundo ay parang mabagal para kay Elias. Nakatago siya sa likod ng puno, pinipigilan ang sariling huminga ng malalim para hindi siya mahalata. Ang dalagang tinulungan at pinaniwalaan niya ay ngayon, unti-unting nagiging isang nilalang na akala niya ay kathang-isip lamang. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, kitang-kita niya ang pagbabagong anyo ni Luna.
Ang maputlang balat nito ay naging kulay abo, ang mga kuko'y tumalim na parang pangil ng hayop, at ang mga mata, nagniningning sa pula na may halong dilaw. Ngunit hindi ito tulad ng nakakatakot na aswang na ikinukwento ng matatanda. Sa kabila ng nakakatindig balahibong itsura, may lungkot sa mga mata ni Luna, parang ayaw niyang yakapin ang anyong iyon. Biglang narinig ni Elias ang kaluskos sa malapit, isang ligaw na aso na tila sumusunod sa amoy ng dugo. Tumalon si Luna, mabilis na parang kidlat, at sa isang iglap ay hawak na niya ang aso. Ngunit imbes na patayin, pinakawalan niya ito at tumakbong palayo. Hindi na nakatiis si Elias. Lumabas siya mula sa pinagtataguan at tinawag si Luna. "Luna!" "Ano to?" sigaw niya. Napalingon si Luna, halatang nagulat at natakot na nakita siya ni Elias sa ganoong anyo. Mabilis siyang tumakbo papalapit, ngunit huminto sa ilang di pa ang layo. "Hindi mo dapat nakita to," mahinang sabi niya, habang unti-unting bumabalik sa normal ang kanyang anyo. Lumapit si Elias, halatang nanginginig ang kamay. "Ano ka ba talaga?" tanong niya, halos pabulong. Napayuko si Luna, tila pinipigilan ang luha. "Ako isang aswang. Pero hindi ako tulad ng sinasabi ng mga tao. Hindi ako pumapatay ng tao, Elias. Hindi ko ginusto to." Sa kabila ng revelasyon, hindi agad nakaramdam ng matinding takot si Elias. Natakot siya sa nakita, pero mas malakas ang pag-aalala para sa dalaga. "Kung totoo yan, bakit ka nandito sa baryo? Bakit ka sugatan noong una kitang nakita?" Huminga ng malalim si Luna bago sumagot. "May humahabol sa akin, isang matandang aswang na may hawak sa sumpang ito. Siya ang pumatay sa pamilya ko nang malaman niyang tumatanggi akong sumali sa kanya sa pagpatay ng mga tao. Tumakas ako, pero sa pagtakas ko sugatan akong napadpad dito." Tumingin si Elias sa kanya, nakikita ang sakit at lungkot sa mukha ni Luna. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala, pero may parte sa puso niya na nagsasabing totoo ang lahat ng ito. Kinabukasan, hindi na lumabas ng bahay si Luna. Tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok, hawak-hawak ang isang maliit na pendant na parang may nakaukit na lumang simbolo. Nagtanong si Elias kung ano yon, at sinabi ni Luna na yon lang ang natitirang alaala mula sa kanyang ina, isang proteksyon laban sa mas masasamang nilalang. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging mas malapit si Elias kay Luna. Kahit may takot at alinlangan sa puso niya, mas pinili niyang kilalanin ito bilang isang tao, hindi bilang isang halimaw. Tinuruan niya si Luna kung paano magluto ng simpleng ulam, at minsan ay dinadala niya ito sa tabing ilog tuwing umaga, kung saan ligtas at walang masyadong tao. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa kabutihan ni Luna. Isang gabi, habang nag-igib ng tubig si Elias, nasalubong niya si Mang Isko at ang ilang kalalakihan. "Elias, narinig naming may babae kang tinutulungan. Sigurado ka bang ligtas yon?" tanong ni Mang Isko na may halong pagdududa. "Naman, Mang Isko. Wala siyang ginagawang masama," mabilis na sagot ni Elias. Pero kita sa mga mata ng mga kalalakihan ang pag-aalinlangan. Lalong tumindi ang pagbabantay sa baryo, at minsan ay may naririnig si Elias na bulungan na baka ang babaeng kasama niya ang may kinalaman sa mga pagkawala. Isang gabi, habang natutulog si Elias, nagising siya sa kakaibang ingay mula sa labas. Nang silipin niya, nakita niyang may 4 na lalaki na palihim na sumusunod kay Luna. Mabilis niyang sinuot ang kanyang tsinelas at sumunod. Sa gilid ng kagubatan, nahuli ng mga lalaki si Luna at tinangkang gapusin. Ngunit sa isang iglap, nakawala ito at tumalon sa mataas na sanga ng puno, mabilis, parang hangin. Hindi niya sinaktan ang mga lalaki, bagkus ay tumakbo palayo. Takot at galit ang naramdaman ni Elias. Lumapit siya sa mga lalaki at sumigaw, "Bakit niyo siya hinuhuli? Elias, hindi ka namin kaaway, pero kung siya ang aswang na kumakain sa mga bata, anong gagawin mo?" sagot ng isa. Hindi na sumagot si Elias. Sa halip, tumakbo siya papasok sa kabubatan para hanapin si Luna. Sa huli, nakita niya ito sa isang lumang kubo, nakayuko at nanginginig. "Elias, ayoko nang manatili dito. Delikado para sa'yo," mahinang sabi ni Luna. Ngunit tumingin si Elias sa kanya at mariing nagsabi, "Kung aalis ka, lalong magdududa ang mga tao. Mas mabuti pang harapin natin ito magkasama." At sa gabing iyon, nabuo ang isang kasunduan sa pagitan nila, anumang mangyari, hindi sila bibitaw sa isa't isa, kahit palaban nila ay buong baryo. Mula nang magkasundo si Elias at Luna na magtulungan, mas naging maingat sila sa bawat kilos. Pinipili nilang mag-usap lamang kapag walang ibang tao sa paligid,
at tuwing gabi ay sinisigurado ni Elias na nakakandado ang lahat ng pinto at bintana. Hindi para ikulong si Luna, kundi para maiwasan ang anumang pagsalakay mula sa ibang nilalang o mula sa mga taong gustong saktan siya. Ngunit kahit anong pagtatago nila, mahirap itago ang ilang kakaibang bagay na napapansin ni Elias. Una, tuwing umaga ay tila nanghihina si Luna. Madalas ay hindi ito kumakain, at kung kakain man ay puro prutas at kaunting kanin lang ang gusto nito. Pangalawa, tuwing kabilugan ng buwan ay nagiging mas buhay siya, parang biglang nagkakaroon ng sobrang lakas at sigla. Isang araw, habang nag-aayos si Elias ng mga lambat sa likod bahay, napansin niyang nakatayo si Luna sa lilim ng puno, nakatitig sa isang dumadaang ibon. Para bang nahihipnotismo siya ng mga kilos nito. Luna, tawag ni Elias. Nagulat siya nang mabilis na umiwas ng tingin si Luna, saka biglang pumasok sa loob ng bahay. Hindi na siya nagtanong, pero alam niyang may tinatago ang dalaga, isang bagay na hindi pa nito handang sabihin. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang takot sa baryo. May 3 bagong kaso ng pagkawala, at bawat isa ay nangyari tuwing gabi. Lahat ng ito ay may parehong kwento, may nakikitang aninong mabilis gumalaw, may kasamang kakaibang huni na parang mula sa malaking ibon. Sa barangay hall, nagpatawag ng isa pang pagpupulong. Nandoon si Elias, ngunit pinili niyang hindi magbigay ng opinyon. Ayaw niyang magbukas ng usapan na maaaring magdawit kay Luna. Ngunit habang nakikinig siya, bigla niyang narinig ang isa sa mga matatanda na nagsabi, "Sigurado ako, may bago tayong aswang dito. Hindi ko siya kilala, pero tiyak kong hindi siya taga rito." Nanlamig si Elias. Ramdam niya na si Luna ang tinutukoy nito, kahit walang binabanggit na pangalan. Kinagabihan, nagpa siya si Elias na magbantay mula sa loob ng bahay. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, hawak ang isang matulis na sibat, hindi para saktan si Luna, kundi para protektahan siya kung may ibang susugod. Ngunit bandang hating gabi, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Lumabas si Luna sa bakuran, tahimik na tumingin sa langit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muli niyang nakita ang pagbabagong anyo nito. Hindi kasing lubha ng nakita niya noon sa kabubatan, ngunit sapat para makita ang mahahabang kuko at matatalas na mata. Sinundan niya ito mula sa malayo. Nakita niyang pumasok si Luna sa kakahuyan at dumiretso sa isang lumang punong balete. Doon, may inilabas siyang maliit na bote na may pulang likido at uminom mula rito. Nagtago si Elias sa likod ng isang puno, pinagmamasdan lang siya. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi matinding kuryosidad. Ano ang laman ng bote? At bakit parang kailangan niya yon para manatiling normal? Kinabukasan, habang nagluluto si Elias ng agahan, tinanong niya si Luna ng diretsahan. "Luna, kagabi nakita kitang lumabas. May ininom kang pulang likido. Ano yon?" Napahinto si Luna. Kita sa kanyang mukha ang gulat at kaba. "Elias, hindi ka dapat makialam sa bagay na yon. Kung gusto mong magtiwala ako sa'yo, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo," mariing sagot ni Elias. Huminga ng malalim si Luna bago nagsalita. "Hindi iyon dugo ng tao, dugo iyon ng hayop. Isa yan sa mga natutunan kong paraan para mapigilan ang uhaw ko. Kapag hindi ako umiinom, mahihirapan akong kontrolin ang sarili ko." Natahimik si Elias. Ngayon niya lang naunawaan na kaya pala hindi nakakasakit ng tao si Luna, pinipigil niya ang kanyang sarili sa paraang alam niya. Ngunit alam din niyang delikado ito. Isang pagkakamali lang, maaaring magbago ang lahat. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Katulad ng inaasahan, mas naging alisto ang mga taga-baryo. Sa kabila nito, si Elias ay nasa bahay lang, nakabantay kay Luna. Ngunit biglang may kumatok sa kanilang pinto, mabilis at sunod-sunod. Pagbukas niya, nandoon si Mang Isko, pawis na pawis. "Elias, may batang nawawala na naman. Kailangan ka naming kasama sa paghahanap." Tumingin si Elias kay Luna. Kita niya sa mukha nito ang kaba, at may kung anong sinasabi ang kanyang mga mata, parang gusto nitong magpaliwanag bago siya umalis. Ngunit wala na siyang oras. Kinuha niya ang sibat at sumama sa paghahanap. Sa loob ng kagubatan, habang kasama ang mga lalaki, bigla nilang narinig ang isang sigaw mula sa malayo, sigaw ng isang bata. Mabilis silang tumakbo, ngunit sa kanilang pagdating, wala na ang bata. Sa lupa, may mga bakas ng paa at maliliit na patak ng dugo. Ang mas nakakagulat, nakakita si Elias ng piraso ng tela na pamilyar sa kanya, kalahating punit ng damit na suot ni Luna noong hapon.
Sa gabing iyon, nagsimula ng magduda si Elias. Hindi dahil sa nakita niyang pagbabago ni Luna, kundi dahil sa ebidensyang unti-unting nagtutulak sa kanya sa isang masakit na tanong, totoo bang wala siyang pinapatay? O may bagay na hindi pa talaga sinasabi sa kanya si Luna? Pagbalik ni Elias sa bahay ng gabing iyon, mabigat ang kanyang dibdib. Wala siyang imik habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Sa loob, nakita niyang nakaupo si Luna sa sulok, tila hinihintay siya. Ngunit ang mga mata nito ay tila galing sa pag-iyak, namumugto at mapula. Elias, nasaktan ka ba? Mahina niyang tanong. Umiling si Elias. Hindi ako, pero may bata na naman ang nawawala. At huminto siya saglit, saka inilabas mula sa bulsa ang piraso ng tela. Ito, nakita ko sa gubat. Sa lugar kung saan huling narinig ang iyak ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Halatang nagulat siya, ngunit hindi sumagot kaagad. Hindi ko sinasadya, mahina niyang bulong. Lumapit si Elias, mahigpit ang boses. Ano ang ibig mong sabihin, Luna? Ikaw ba ang kumuha sa bata? Matagal bago nakasagot si Luna. Parang tinutulak siya ng sariling konsensya na sabihin ang lahat, pero natatakot siyang mawala ang tanging taong nagtiwala sa kanya. Sa wakas, tumingin siya sa mata ni Elias at nagsimulang magsalita. Elias, hindi ko siya pinatay. Pero ako ang kumuha sa kanya. Sugatan siya sa kabubatan. Nakita ko kung paano siya tinutugis ng isang nilalang ng matandang aswang na matagal ko nang tinatakasan. Dinala ko siya sa isang ligtas na lugar para hindi siya magamit bilang pain laban sa akin. Sa puntong iyon, bumigat ang hangin sa pagitan nila. Bakit hindi mo sinabi agad? Alam mo bang mas pinapahamak ka ng katahimikan mo? Galit ngunit may halong pag-aalala ang tinig ni Elias. Natakot ako kung sabihin ko, baka isipin mong isa rin ako sa kanila. Baka tuluyan ka ng lumayo, sagot ni Luna, halos pabulong. Lumapit si Elias at marahang hinawakan ang balikat ng dalaga. Luna, mas mahirap para sa akin ang hindi ko alam ang totoo. Kung gusto mong tulungan kita, kailangan mong sabihin lahat. Lahat. Huminga ng malalim si Luna, saka ibinunyag ang buong katotohanan. Ayon sa kanya, hindi lahat ng aswang ay pare-pareho. May ilan na namumuhay ng tahimik at umiiwas sa pananakit ng tao, gaya ng pamilya niya noon. Ngunit may mas malalakas na uri, mga matatanda o elder na aswang, na kumokontrol sa iba at pinipilit silang sumunod sa madugong tradisyon. Noong 16 na taong gulang si Luna, sinubukan siyang gawing alagad ng isa sa pinakamatandang aswang sa kanilang lugar, si Matandang Sabina. Nang tumanggi siya, pinatay nito ang kanyang pamilya at isinumpa siya upang manatiling isang aswang habang buhay, kahit ayaw niya. Kaya ako tumatakbo, Elias. Hindi lang para sa sarili ko kundi para sa mga taong gusto niyang gawing biktima, paliwanag ni Luna habang nangingilid ang luha. Sa gabing iyon, ipinangako ni Elias na tutulungan siya. Ngunit alam nilang pareho na hindi magiging madali ito. May dalawang malaking problema, lalong nagiging agresibo si Matandang Sabina sa paghahanap kay Luna. Lalong tumitindi ang pagdududa ng mga taga-baryo, at kaunting pagkakamali lang ay pwede nang magdulot ng kapahamakan. Bago matulog, muling nagsalita si Luna. Elias, kung sakaling mahuli ako, huwag mo na akong ipagtanggol. Ayokong ikaw ang masaktan. Ngunit mariin ang sagot ni Elias. Kung may haharap sa kanila, tayo yon magkasama. Hindi kita iiwan, Luna. Kinabukasan, pinuntahan ni Elias ang bata na tinulungan ni Luna. Ligtas ito, ngunit takot na takot. Ayon sa bata, isang imatandang babae, raw na may mahahabang kuko ang humahabol sa kanya bago siya makita ni Luna. Napatunayan nito ang kwento ng dalaga, ngunit mahirap pa rin kumbinsihin ang buong baryo na maniwala. Kaya gumawa ng plano si Elias, kailangang mahuli nila si Matandang Sabina sa aktong umaatake para maipakita sa lahat ang tunay na banta. Ngunit alam din niya na sa oras na lumabas si Sabina, maaaring si Luna ang maging unang target. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit si Elias at Luna. Sa kabila ng panganib, natutunan nilang tumawa at magkwento sa isa't isa, mga sandaling parang normal lang ang lahat. Ngunit sa bawat ngiti nila, laging may nakatagong takot. Ang takot na baka hindi magtagal, magbago ang lahat kapag natagpuan sila ng kaaway. Isang gabi, habang nakatingin sila sa bituin, marahang nagsalita si Luna. Kung may ibang buhay lang ako, baka naging mas madali para sa atin. Baka naging normal tayo. Umiti si Elias, kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng normal, Luna. Basta kasama kita, sapat na yon.
At sa gabing iyon, mas tumibay ang kanilang ugnayan, isang pag-ibig na kahit takot at panganib ay hindi kayang basagin. Mula nang aminin ni Luna ang lahat, naging mas malapit sila ni Elias kaysa dati. Hindi na lang sila magkasama dahil sa pangangailangan, ngayon may mas malalim na dahilan. May tiwala na, may pangunawa, at higit sa lahat, may damdaming hindi na nila maitago sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng unti-unting pag-usbong ng kanilang pagmamahalan, hindi nawala ang anino ng panganib. Araw-araw ay tila mas dumarami ang balita ng mga pagkawala, at mas lumalakas ang boses ng mga nagdududa kay Luna. Mga sandali ng katahimikan sa araw, sinusubukan nilang gawing normal ang buhay. Si Elias, nagbabalik sa pangingisda at pag-aalaga ng maliit na taniman ng gulay. Si Luna, natutong magluto ng mga simpleng ulam, sinangag, tinolang manok, at minsan ay nagdadala siya ng mga prutas galing sa kabubatan. Madalas silang magpunta sa tabing ilog tuwing umaga, doon nagkukwentuhan habang naglalaba o nanghuhuli ng isda. Sa mga oras na yon, halos nakakalimutan ni Elias na may sumpa si Luna. Nakikita niya lamang ang isang babaeng may mabuting puso, masayahin, at may kakaibang ganda na hindi kayang ikubli kahit anong anyo. Isang beses, habang nakaupo sila sa isang malaking bato, nagtanong si Luna, Elias, kung hindi mo ako nakita sa gubat nung gabing yon, sa tingin mo, magiging mas ligtas ang buhay mo ngayon. Ngumiti si Elias, tumingin sa kanya. Baka nga. Pero hindi rin magiging mas masaya. Kasi wala ka. Namula si Luna at tumalikod ng kaunti, pero hindi maitago ang ngiti sa kanyang labi. Ang lihim na takot sa likod ng mga matatamis na sandali, may lihim na kinikimkim si Elias. Sa bawat gabi na dumarating, alam niyang papalapit ng papalapit si matandang Sabina. Ramdam niya ang tensyon sa hangin, ang mga aso ay biglang tumatahol ng walang dahilan, at may mga ibong lumilipad palayo mula sa kabubatan kahit 10 oras ng gabi. Si Luna man ramdam din ang banta. Minsan ay nagigising siya sa gitna ng gabi, pawis na parang may masamang panaginip. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinipilit niyang umiti sa umaga, ayaw ipakita kay Elias ang bigat ng kanyang nararamdaman. Pagbabawal ng baryo isang hapon, dumating si Kapitan Ramon sa bahay ni Elias. Elias, ayaw naming mandamay ka sa panganib. May mga nakakita sa babaeng kasama mo sa kabubatan. Kung totoo ang hinala namin, siya ang dahilan ng mga pagkawala. Ipinag-uutos ng konseho na paalisin mo siya bago magdilim. Mariing tumanggi si Elias. Hindi siya ang may kasalanan, kap may mas malaking banta kaysa sa iniisip nyo. Ngunit bago pa siya makasagot ulit, umalis na ang kapitan, dala ang malinaw na babala, kung hindi susunod si Elias, baka sila na mismo ang kumilos. Isang gabi ng pag-amin dahil sa lumalalang sitwasyon, nagpa siya si Elias na magsabi ng totoo kay Luna. Habang nakaupo sila sa may pintuan, pinanood ang papalubog na araw, sinabi niya, Luna, gusto kitang protektahan pero baka isang araw, ako lang ang tatayo sa pagitan mo at ng buong baryo. At hindi ko alam kung kakayanin ko mag-isa. Tahimik si Luna sandali bago nagsalita. Hindi kita hihilinging magsakripisyo ng buhay mo para sa akin, Elias. Pero kung dumating ang araw na yon, gusto kong lumaban tayo. Magkasama. Nagkatinginan sila, at sa unang pagkakataon, hinawakan ni Luna ang kamay ni Elias, mahigpit, mainit, at puno ng tiwala. Ang halik sa gitna ng takot, dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Malamig ang simoy ng hangin at mas maliwanag kaysa dati ang kalangitan. Sa loob ng bahay, tanging ilaw lang ng lampara ang nagsisilbing gabay. Nasa tabi ng bintana si Elias, nakabantay sa labas, habang si Luna naman ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding. Elias, tawag ni Luna, kung sakaling bukas wala na ako, ano nang gagawin mo? Tumalikod si Elias, tinignan siya sa mata. Hindi kita hahayaan mawala. At bago pa magpatuloy ang usapan, marahang lumapit si Elias, hinaplos ang pisngi ni Luna, at hinalikan siya. Hindi iyon halik ng pagnanasa, kundi halik ng pangakong hindi niya bibitawan kahit anong mangyari. Paghahanda, alam nilang hindi na malayo ang laban. Kaya nagsimula silang maghanda, gumawa ng mga sibat, manghuli ng mga halamang ginagamit pangtaboy sa masamang espiritu, at nagtago ng mga bote ng banal na langis mula sa simbahan. Gusto ni Elias na maging handa kahit sa pinakamalalang senaryo. At si Luna naman, kahit may takot, ay handang humarap para patunayan sa baryo na hindi lahat ng aswang ay halimaw. Sa mga gabing iyon, mas lalo silang nagmahalan. Ngunit alam nila pareho na hindi na nila pwedeng iwasan ang tadhana. Kapag dumating si matandang Sabina, hindi lang buhay nila ang nakataya, pati na rin ang kapayapaan ng buong baryo.
Lumipas ang ilang gabi na puno ng kaba. Sa bawat paghampas ng hangin sa bintana, pakiramdam ni Elias ay parating na ang unos. At dumating na ang gabi na magbabago sa lahat. Ang mapanghusgang baryo sa hating gabi, habang tahimik ang paligid, isang malakas na kaluskos mula sa kabubatan ang narinig ni Elias. Tumayo siya mula sa banig, ngunit bago pa man siya makalabas, isang grupo ng kalalakihan mula sa baryo ang dumating, may daladalang mga sulo, sibat at itak. Si Kapitan Ramon ang nangunguna, galit na galit ang mga mata. Elias, lumabas ka at ibigay mo sa amin ang babaeng kasama mo. Nanlamig si Elias. Alam niya kung anong mangyayari kapag ibinigay si Luna, hindi na ito makakabalik ng buhay. Wala siyang kasalanan. Siya ang tinutulungan ko mula pa noon, sigaw niya mula sa pintuan. Ngunit biglang narinig niya ang isa pang tinig mula sa likod, isa sa mga kabataan na kasama sa grupo, Kap. Nakita ko siya kagabi. Nasa bubong siya ng bahay ni Mang Delphin, parang ibon na malaki. Siya ang kumuha sa kambing namin. Mabilis na kumilos ang mga tao, at bago pa makapag-isip si Elias, sumugod sila sa loob ng bahay. Pagtatangka ng pagtakasin nila ni Elias si Luna palabas sa likod bahay, ngunit mabilis silang nasundan. Habang tumatakbo sa madilim na bakuran, sinilaban ng mga taga-baryo ang paligid, kaya't lumiwanag ang paligid at naaninag ang anyo ni Luna, ang mga mata nitong kumikislap sa ilalim ng buwan, at ang mga kuko niyang mas mahaba kaysa karaniwan. Nagsimula ang bulungan, aswang nga siya, hulihin bago makapinsala. Napilitan si Luna na tumalon sa mataas na bakod, ngunit sa kabilang panig, sinalubong siya ng isa pang grupo. Wala nang takas. Ang pagkakatali tinapunan siya ng lubid na may halong asin at dinurog na bawang, isang tradisyonal na paraan ng baryo para pahinain ang aswang. Nang tamaan si Luna, napasigaw siya sa hapdi. Elias, sigaw niya habang hinahatak ng apat na lalaki papunta sa gitna ng plaza. Pilit na sumunod si Elias, tinutulak ng dalawang malalaking gwardya ng baryo. Sa gitna ng plaza, itinali nila si Luna sa isang matandang poste. Ang mga matatanda at kababaihan ay nagsilabasan sa kanilang mga bahay, bitbit ang rosaryo at mga krus, habang ang ilan ay naghahanda ng langis at posporo. Paghatol ng baryo tumayo si Kapitan Ramon sa harapan, hawak ang isang basyong bote ng kerosene. Mga kababayan, matagal na tayong nililigalig ng halimaw na ito. Ilang bata at hayop na ang nawala. Ngayon, nasa harapan na natin ang salarin. Huwag nating palampasin ang pagkakataong wakasan ang sumpa sa ating baryo. Nag-ugong ang mga tao, sumisigaw ng isunugin. Sunugin! Si Elias, halos mawalan ng boses sa pagsigaw, hindi siya ang may kasalanan. May mas matandang aswang na siyang totoo niyong dapat hulihin. Siya ang pumatay at dumampot sa mga nawawala. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang galit ng tao ay mas matindi pa sa katotohanan. Paghaharap lumapit si Elias sa post kung saan nakatali si Luna, tinulak niya ang mga lalaki sa paligid at sumigaw, kung gusto niyo siyang patayin, kailangan muna niyong dumaan sa akin. Natigilan ang ilan, ngunit ang iba ay lalong nagalit. Elias, nalason na ang isip mo ng halimaw na yan. Mahal mo siya kaya hindi mo makita ang totoo. Sa kabila ng banta, tumayo si Elias sa harapan ni Luna, gamit ang sariling katawan para harangan ang mga sulo at sibat. Pagdating ng tunay na panganib bago pa man magpatuloy ang pagtatalo, biglang lumamig ang hangin at kumulog ng malakas. Mula sa madilim na gilid ng kagubatan, lumitaw ang isang matandang babae na may puting buhok, pulang mata, at matutulis na ngipin, si Matandang Sabina, ang tunay na salarin. Mga mangmanghabang abala kayo sa batang ito, ako ang tunay na may gawa ng lahat. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang iba ay natakot at umatras, ang iba naman ay sinubukang sugurin si Sabina, ngunit isa-isang natumba ang mga lalaking lumapit sa kanya. Pagpapakawala kay Luna sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinalas ni Elias ang mga tali ni Luna gamit ang patalim na dala niya. Tumakbo ka na, sigaw niya. Ngunit imbes na tumakbo, tumayo si Luna at hinarap si Sabina. Hindi ka na muling mananakit ng kahit sino. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Luna, mas matindi, mas mabangis, ngunit puno ng determinasyon. Mula sa pagiging biktima, siya ngayon ang magiging mandirigma. Ang plaza ay naging entablado ng isang laban na magpapasya sa kapalaran ng lahat, at para kay Elias, iyon ang gabing hindi niya makakalimutan. Ang laban sa plaza mabilis ang tibok ng puso ni Elias, habang pinagmamasdan si Luna at ang matandang si Sabina na nakaharap sa isa't isa. Ang liwanag mula sa mga sulo ay kumikislap sa kanilang mga mata,
Isa'y puno ng galit at kasakiman, at ang isa na may puno ng tapang at determinasyon. Tumalon si Sabina gamit ang bilis ng isang halimaw, ngunit mabilis ding sinalubong ni Luna ng matalim na kuko at matinding lakas. Sa bawat banggaan ng kanilang mga kamay at kuko, lumilikha ito ng tunog na parang bakal na nagbabanggaan. Ang tulong ni Elias hindi kayang manood lang ni Elias habang naglalaban ang dalawa. Nakakita siya ng sibat na iniwan ng isang lalaki sa gilid at agad niya itong dinampot. Sa gitna ng laban, sinubukan niyang sugurin si Sabina mula sa likod, ngunit mabilis itong nakaiwas at tinulak siya ng malakas. Nalaglag si Elias at bumagsak sa lupa, masakit ang tagiliran. "Elias! Umalis ka na," sigaw ni Luna habang patuloy na nakikipaglaban. Ngunit tumayo muli si Elias, kahit masakit, at sumagot, "Hindi kita iiwan, Luna. Kahit kamatayan pa ang kapalit." Ang huling sandata, habang nag-aagawan sa lakas, napansin ni Luna ang bote ng langis at posporo sa lupa, ang mga gamit na inihanda ng mga tao para sunugin siya. Sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ito palapit kay Elias. "Elias! Ngayon na!" Agad na binuksan ni Elias ang bote at itinapon ang laman nito sa katawan ni Sabina. Nang makita ng matanda ang banta, nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw at tinangkang umatras, ngunit hinawakan siya ni Luna sa leeg, hindi pinakawalan. Ang sakripisyo sa isang iglap, alam ni Elias na kailangan niya itong tapusin. Kinuha niya ang posporo, sinindihan, at itinapon sa katawan ni Sabina. Umangat ang apoy, nilamon ang matanda habang patuloy itong sumisigaw ng sumpa. Ngunit kasabay nito, nadamay si Luna dahil hawak-hawak pa rin niya ang matanda. "Luna! Pakawalan mo siya," sigaw ni Elias, nanginginig ang boses. Ngunit mumiti lamang si Luna, "Kahit nasasaktan, hindi ako pwedeng mabuhay ng may panganib para sa iyo o sa kahit kanino pa." Hinila ni Luna si Sabina papalayo, diretso sa gilid ng plaza kung saan mas mabilis kumalat ang apoy. Sa huling sulyap niya kay Elias, bumulong siya, "Salamat, minahal mo ako kahit sino ako." Pagkatapos ng apoy nang tuluyang mamatay ang apoy, abo na lang ang natira sa lugar kung saan naglaho si Luna at Sabina. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita, walang gumalaw. Ang galit at takot ng mga tao ay napalitan ng panghihinayang at guilt. Lumapit si Kapitan Ramon kay Elias, nakayuko. "Patawarin mo kami, mali kami sa paghuhusga." Ngunit hindi sumagot si Elias. Tumalikod lamang siya at naglakad palayo, dala ang bigat ng pagkawala. Ang alamat ni Elias at Luna, lumipas ang mga taon, naging kwento sa baryo ang pag-ibig ng binata at ng dalagang aswang. May ilan na sinasabing nakita pa raw si Luna sa malalayong bundok, nagbabantay mula sa dilim, siguradong ligtas si Elias. May iba namang naniniwalang tuluyan na siyang naglaho kasama ng kanyang sumpa. Para kay Elias, ang bawat ihip ng hangin sa gabi ay parang bulong ni Luna, paalala ng isang pag-ibig na hindi kayang patayin ng apoy o takot. 2.